pagka-corruption, hindi naman, halimbawa, katulad nitong sinasabi ni Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, ito ho dapat ang inimbestigahan niya yung DPWH, di ba? Yung mga opisyal na sinasabi niya na nandyan. Hindi naman magagawa ng congressman ng magnakaw na siya lang ang magnanakaw. Kailangan may kasabwat siya ron sa DPWH. Yung mga opisyal doon. Di ba? Ba't di yun ang tinukoy mo? Bakit ang tinukoy mo yung mga congressman? Hindi ka ba nakakaintindi? At saka ito, sasabihin niya, unfair daw na ginagaya niya ngayon si Presidente Digong nyo na wala pa raw sapat na ebidensya. Sino may sabi sa'yo? At saka yan, 12. Maniniwala ba kayo? Ilang daan ba yung congressman? 300 ba yan? Ha? Halimbawa na, 300 yan. Diyan sa 300 congressman, maniniwala kayo, 12 lang ang magnanakaw dyan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito, sabi, we need solid evidence. We need probably forensic. May forensic pa itong damuhong ito, no? Sipain kita dyan, mga kaibigan. Ha? May forensic pang nalalaman nito. Forensic. Tado! Mga kaibigan. Nanloloko ewan ko kung naggagagugaguhan. Ito, tandaan nyo, tatakbo ulit yan. Wala namang kakayahan Boboto nyo yan? Walang kakayahan. Nagpapanggap na crime buster. Ni isa nga, wala. Tapos nirereklamo pa, nangungutong 1,000 piso bawat isang pahina ng affidavit. Government office ka, maniningil ka. Sino ka ba? Mga kaibigan, the PACC is only authorized, sabi ni Presidente Digong nyo, di ba? To investigate presidential appointees. At ang kanila raw authority to help. Alam mo, yung pagtatayo ng PACC, nahiwalay sa ombudsman, sa umpisa, aakalain mo na kaya itinayo yan para mapabilis, maging epektibo ang pagpapile ng kaso laban sa mga magnanakaw, sa mga tiwali. Pero hindi. Cosmetic lang yan, mga kaibigan. Kumbaga sa makeup, pulbos lang yan. Para masabi na ang nakaupong administrasyon talagang galit daw kunyari sa corruption. Di ba? Para ano lang yan? Cosmetic, mga kaibigan. Kumbaga sa kwan, sugar coating. Yan ang mga tawag dyan Di ba? Pabalat bunga lang yan. Para masabi na talagang totohanan yung kampanya. Pero bakit hanggang ngayon wala? Di ba? Pagkatapos, nagtayo na naman ng isang task force na pinamumunuan ng Department of Justice. Lahat daw ng magnanakaw sa gobyerno. Akala mo, nagsara na gobyerno kung totohanan yan sa dami ng magnanakaw ngayon. Di ba? Ngayon, eto bakit natin nasabing pagago-gago itong si Greco Belica? Alam nyo, di ba, natatandaan ba ninyo? Itong batang ito, ang kumwestiyon
sa Korte Suprema. 2 beses patungkol sa constitutionality at legality ng pork barrel. Siya yun, mga kaibigan. Pagkatapos, ang Korte Suprema, base sa kanyang petisyon, ay naglabas ng ruling o desisyon na idinideklarang ang anumang uri ng pork barrel ay labag sa batas at sa saligang batas natin. Obvious naman, paulit-ulit natin. Mas mabuti na yung inuulit natin kung bakit, di ba? Para yung mga pangkaraniwang tao, nakapag-aral man yan o hindi, ang lahat ng tao entitled yan sa impormasyon. Sakaling hindi nila alam, mas maganda na yung inuulit-ulit kasi dito dapat talaga inuulit-ulit mo. Ha? Alam naman ninyo ugali ng mga Pilipino. Mga ningas kugunya, mga andadaling makalimot sapagkat napakaigsi ng kanilang pantanda. May igsi ang memorya. Mga kaibigan, madaling makalimot sa issue. Di ba? Kaya inuulit-ulit natin, bakit nadeklara? Base sa inihaing petisyon nitong damuhong si Greco Bellica, yung pong PIDAP at saka yung pork barrel. Bakit diniklara yan ng Korte Suprema na yan ay labag sa konstitusyon at labag sa batas? Kasi po, ang mga mambabatas ay merong mandato. Kung paano may mandato ang mga nasa judiciary, may sarili ding mandato at definisyon ng mandato ang mga nasa executive. Ganon din ang nasa legislative. Ano ba ang mandato ng mga mambabatas? Magpanukala, magpasa ng batas. Di ba? Yun ang kanilang mandate. Kaya, labag sa batas yung pork barrel. Sapagkat yung pork barrel, ang laging justification, pagbibigay katwiran nila, kaya sila sumasandok ng pork barrel, pondo, para daw gamitin sa mga proyekto. Pagdating sa proyekto, wala silang karapatang gumawa ng proyekto. Dahil yun, ay labas na sa kanilang mandato. Kaya labag na sa batas yun. Ang tanging nasa batas na kanilang trabaho, tungkulin, ay yung lumikha ng mga batas at kung ano man yung iba pang function, pero walang sinasabi sa batas na ang mga mambabatas ay pwedeng gumawa ng proyekto at tumawak ng pondo para sa implementasyon ng mga proyekto. Wala nun. Kaya nga diniklara ng Korte Supremang ang anumang klase ng pork barrel, kahit ano pa itawag mo dyan, pag yan pork barrel, labag sa batas yan. Kaya kanina, natatawa ako dun sa sagot ng mga congressman Sila Lito Atienza, mga kaibigan, dinidepensa nila yung kanilang mga, kung sino man yung tinutukoy na 12, na dapat daw sa ombudsman sampahan ng kaso. Pero hindi nila sinasabi na yung sinasabi nilang yun ay pag-amin na may pork barrel sila.
Di ba? Oh, kundi namang naggagagugaguhan at kalahati itong si Belica, eh ikaw ang dumulog sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, labag sa batas yan eh. Anong ebidensya kailangan mo? The mere fact na may allocation ng pork barrel sa mga mambabatas, illegal yan. Base sa desisyon ng Korte Suprema. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tama, mali. Ha? Ewan ko sa inyo kung mali yun. Ha? Ikaw yun dumulog eh. Di ba? Ikaw yun nagpunta sa Korte Suprema. Galit ka kunyari sa PIDAP. Di ba? Katunayan nga eh. Di ba nilitis yung mga nasangkot na yan sa pork barrel? Anong sasabihin ninyong ang sasabihin mo lang eh, corruption. Sabi pa nga ni Atienza kung corruption, merong ano yan, collusion kasama ang DPWH at ang DBM. O, sinabi natin kagabi yun eh. Kasi DBM naman talaga nagre-release ng pork barrel eh. Mga kaibigan eh. At lahat ng budget. Kaya nga ang tawag dyan eh, Department of Budget and Mismanagement. Ha? DBM. Department of Budget and Mismanagement. Oh, kasamang kakasuhan yan. Kasi hindi kayo sumusunod sa batas eh. Ang desisyon ng Korte Suprema, any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Ibig sabihin, batas yan, mga kaibigan. Di ho ba? Haliwanag niyan eh. Ba't pinagpipilitan yung pork barrel? Ito namang Senado ngayon, di ba binubusisi nila yung 2021 budget. At may pa-expose pa ito si Senator Lacson. Ang tanong, nakita ninyo, katakot-takot ang pork barrel. Bilyon-bilyon ang pork barrel ngayon ng mga congressman. Ang tanong, ipapasan nyo pa yan? Ha? Sana kung papayag yung mga congressman, tatanggalin lahat yan. Hanggang sa 5 duling. Wala silang makukuha ang pork barrel. Diba? Pero papasan nyo rin yan eh. Ano yan? Palabas. In aid of election. Dahil tatakbo sa eleksyon. Mga kaibigan. Di ba? Kung ipapasan nyo rin yan, ba't binusisi nyo pa? Di pareho lang din. Pero kailangan gamitin eh. Publicity. Yun nga, ayaw nitong kasalukuyang administrasyon, gusto nila, ang pwede lang mag-publicity, sipin ninyo yan ang pwede lang masabi sa publiko, sa pamamagitan ng media. Ito naman mga media, tulonggis din. Kita mo ngayon walang balita. Laging walang balita. Ang balita umiikot sa katangahan. Katangahang mga balita. Kahit ano lang ang sabihin nila, walang kabuluhan, yun ang nasa dyaryo. Bakit? Walang ibang pwede magsalita eh. Kasi pag may ibang magsasalita, magsasapanganib yun sa political nila, ambition at saka dun sa sa mga kandidato na papaboran ng administrasyon. Pag hindi ka papaboran, mumurahin ka pag ikaw namahagi ka ng ng mga relief goods.
tulad si Vice President Robredo, mumurahin ka. Di ba? Sabi pa nga nila, kung gusto mong mamigay, huwag ka nang gumawa ng publicity. Ba't sino ka ba? Ha? Sino ka? Ano, inutusan mo yung tao? Saan mo mababasa yun? Ha? Di ba sabi ni Panelo, huwag na raw mag-publicity. Bakit? Ba't huwag mag-publicity? Dahil makakapinsala sa mga kandidato na papaboran ng kasalukuyang administrasyon? Mga kaibigan, yan o eh. Ha? Dapat naintindihan ninyo na yun ang intention lang. Ito naman mga nasa media, natatandaan ko nung ako'y nandun pa sa dating himpilan eh. Mga ano yun? Mga ano bang taon yun? Anyway, nagsimula tayo ron 2007 hanggang 2013. Ngayon, nung nandun tayo, meron akong panukala para sa mga media, sa mga nasa media. Ang sabi natin noon, alam nyo, itong yung mga galit sa media, di ba? Yung sila naman ang bias sa media, sa mga nasa media. Ako hindi ako naniniwala na yung isang politiko, isang public official, at the same time na active ka, kasalukuyang kang nakapwesto, mahawak ng pwesto. Hindi ako naniniwala na yung mga yan may karapatang magsalita sa pamamagitan ng sariling programa, sa TV, sa radyo, o kaya may column sa dyaryo. Alam nyo, nawala na yung salitang credibility. Hindi na yan naiintindihan ngayon ng marami. Di ba? O katulad natin, bakit ko masasabing mas kapanipaniwala ang sinasabi ko kesa sa sinasabi ng isang pro-administration at saka sinasabi ng isang dati ng hindi siya pabor sa kay Duterte o kahit sino pa man kung sino yung nakaupo. Hindi na alam yan ng publiko ngayon. Ang mga binibigyan ng pagkakataon dapat sa media, yung mga may credibility. Kung ikaw, ang gagamitin mong credential para maglagay ka na magsasalita sa radyo, sa telebisyon, magsusulat ng column sa dyaryo, dahil public official ka, yun na nga yung basihan para hindi sila bigyan Hindi sila payagan Bakit Sapagkat magiging bias ka na sa sarili mo. Ikaw ang magaling. Lahat ng public official, pwede mo sabihin corrupt. Pero yung sarili mo, hindi mo pwede sabihin corrupt. Di ba? Hindi ba? Yan labag sa freedom of speech. Mga gago. Pag sinabi niyo yung ganun yun, gago ka. Bakit? Di ba? Ang trabaho nga ng media, interviewin sila Di ba? Yun ang trabaho mo. Doon siya magsalita sa programa mo, o kaya, interviewin siya ng reporter. Yun ang trabaho ng media. Wala Minomonopolize Gusto nila sila na lahat di ba? Mga kaibigan. Sila na yung politiko, sila na yung public official, sila pa rin yung media. Kaya, sabi ko nga, meron mga nasa media naging mambabatas. Tanong nyo kung may nagawa mga yan. Nagkaroon ng presya gobyerno, tanong nyo kung may nagawa. Wala. Alam nyo,
Ang talagang dapat, di ba sa batas pagtatakbo ka, kung ikaw ay nasa media, obligasyon mong tumigil. Mandatory yun. Titigil ka 6 na buwan bago ang eleksyon. Kung may column ka, tigil ka. Kung may programa ka, tigil ka. Ano yun? Hindi ho yun. Anong tawag dito? Hindi realistic yun. Na kaya ginawa yung batas nun, ang layunin maganda Para ano? Para hindi ka makapanlamang sa media mileage doon sa mga makakalaban mo. Lalo na yung walang pambayad sa publicity. Mga kaibigan. Di ba? Kaya ginawa yun para magkaroon ng equal footing Pero hindi realistic yun. Ang sabi ko nga, halimbawa ako, kung may balak akong kumandidato sa 2022, 3 taon, bago yung 2022, wala na ako sa media. Yun, pwedeng maging patas ka. 6 na buwan, patas. Kilala ka pa rin ng tao, di ba? Kaya, hindi makatotohanan yun. Ngayon, ano pa? Ang sabi natin noon, doon sa mga kumakalaban sa media na public official, dapat tayong mga nasa media ay meron ding tinatawag na hit list. Di ba? Para saan yun? Kapag yung mga yan may inapi na media, ginamit ang kapangyarihan niya laban sa isang media practitioner, dapat yan, nagkakaisa mga nasa media, iban mo yan. Isama mo sa hit list na yan ay panganib sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Hindi nyo kayang gawin Kaya ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas, lagi na lang nasa panganib. Mga kaibigan. Sapagkat walang pagkakaisa mabuti pa nga nung nagsisimula tayo. Hindi ka basta-basta pwedeng aapihin ng kahit sino, kahit mataas pang opisyal sa gobyerno. Kung ikaw ay media practitioner. Sapagkat nagkakaisa nun ang mga nasa media. Natatandaan nyo, ito nga yung naikukwento natin minsan sa Thailand. Merong isang maliit lang na babasahin magazine, news magazine. Meron siyang binulgar tungkol sa isang, may naisulat siya tungkol sa prime minister nila. Ang ginawa dinimanda, ginipit. Ikinagalit ng tao yun sa Thailand. At ang tao lumabas. Alam naman ninyo sa Thailand, pagka lumabas ang tao, ngayon, di ba meron? Meron na naman. Lumalabas ang tao. Ayaw nila mangyayari. Kahit na, sipin mo, ang layo nga naman ng agwat. Isang karaniwang reporter, pagkatas gigipitin ka ng prime minister, hanggang yun na naging dahilan para yung prime minister bumaba sa pwesto. Kita ninyo. Dito hindi magagawa Marami kasi rito kurap sa media. Marami kurap. Marami sip-sip ang alam. Kaya sabi ko sa inyo, pagka-eleksyon, pumipili tayo ng ating ikinakampanya. O kaya gusto nating maging Pangulo, suportahan. Pero not necessarily, pag nakaupo na siya, maglololipap na rin ako. At magsisip-sip na akong parang si Malabanan sa kanila. Bakit? Nawala ng kabuluhan yung ipinaglalaban mo.
Ha? Kasi hindi dapat ganun eh. Pag nagkamali yan, punahin mo. Bakit hindi mo pupunahin? Ano, dahil sa kinampanya mo, hindi mo na pupunahin? Bay, pupunahin ko yan. Yun ang katwiran ko. Bakit? Hindi naman ang dahilan eh. Kaya ako kumampanya para sa isang nanalong public official eh. Para makinabang ako. Sapagkat sa atin, kapag ka maayos ang pamamahala sa gobyerno, kapag ka ang gobyerno ay nakabubuti para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, para na rin ako nakinabang. Sapagkat kabilang ako sa makikinabang. Pare-pareho tayong makikinabang. Pero kung ibubukod mo, lagi, sarili mo lang, talaga malelechi itong bansang ito. Wala na talagang pupuntahan ito. Di ba? Mapabuti lang sila. Kaya mas marami ang naiiwan. Mga kaibigan. Yan ang dapat na maging paninindigan natin. Yung sinasabi natin, pag ang mali ay mali yan. Ang tama ay tama yan. Kahit anong panahon, yung tama noon, tama pa rin ngayon yun. Yung mali noon, mali pa rin yun ngayon. Hindi po pwedeng mamimili tayo ng babasto sa batas. Pag paborito mo yung babasto sa batas, tama sa iyo yun, kahit mali. Hindi pwede yun. Ha? Walang mangyayari sa bansa natin. Kaya sa susunod na eleksyon, ang dapat natin piliin, yung marunong manindigan sa bansa at sa mamamayan. Halimbawa, na katulad nun, na merong ganong quality, sino yun? Justice Carpio. Hindi ko sinasabing tatakbo yan. Pero siya ang dapat na maging pamantayan ng susunod na mamumuno ng bansa, maging hindi man sa executive, kahit sa Senado. Dapat yun ang maging barometro natin. Katulad nung nakaraang eleksyon, ano sabi ko? Bakit ko kinampanya si Duterte? Sa pag-aakalang itataguyod niya ang rule of law. Wala binaluktot lalo eh. Mga kaibigan eh. Kaya sa susunod, ang kailangan natin, yung ipagtatanggol tayo. Subok na si Carpio. Siya lang ang naninindigan laban sa pagwawalang yang ginagawa sa atin ng bansang China. Dapat ganon ang presidente. Hindi nakikipag lips to lips pa sa gustong mambusabos sa ating mga mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano kaya balita dun sa, kasi may kababayan tayong mensahe sa atin, nagpadala ng mensahe kaugnay nung ibinalita natin na isa po sa malapit na pulis sa airport police, malapit daw ito kay General Manager Edmond Real. Ang binalita natin kahapon ito ang sangkot sa droga, mga kaibigan, ayon mismo sa PIDEA. Ang pinagtataka natin, ano ngayon ang naging aksyon dito? Alam nyo, yung nag-message sa atin, kinumpirma niya pa Kung totoo, sinasabi natin siguro, meron siyang kakilalang airport police. At tinanong niya, kilala mo ba niya ito? At
may balita na yan ay sangkot sa droga. Ha? Kinumpirma sa kanya eh. Ha? Kasi narinig niya rito, di ba? O kinumpirma sa kanya nung kakilala niya na sangkot nga yan. At nasabi pa, naibalita pa sa atin, taga-Pasay daw pala ito. Taga-Pasay City itong, ang pangalan Joseph Eric Miranda, alias Jong, na nasa listahan po ng Interagency Drug Information Database ni Presidente Digongyo, na ayon sa PIDEA ay involved sa illegal drugs activities sa National Capital Region hanggang sa mga sandaling ito. Ito kaya'y tinanggal, hinuli. Ba't hindi nyo hinuli? Diba? At bakit itong si General Edmond Real may mga tauhang ganito? Bakit ka kumukuha ng mga ganyan at hindi pa yan? Ito'y na-promote na tenyente sa airport police. Si Lapid bumabanat. Lapid Fire. Kanina nga pala, ibabalita ko lang sa inyo, nakita ko kasi dun sa post niya, meron siyang bagong composition na available sa Spotify. Instrumental. Nakita ko, tinawagan ko, naalala ko si Tata Ernie Delgado. Kilala niyo ba si Ginoong Ernie Delgado? Yan po original gitarista ng Electromaniacs. Simula pa nung kasama nila si Jose Mari Gonzalez, di ba, sa mga pati sa pelikula di ba, maraming pinasikat niya ng magagandang instrumental, di ba, yung Faithful Love, di ba, mga ganon. Meron ho siyang bagong ngayon, composition, mapapakinggan ninyo sa Friday. Kausap ko kanina, nasa Las Vegas po pala siya ngayon. 1 taon na raw siya ron dahil na-lockdown siya. Hindi naman ho siya magtatagal sana na-lockdown dahil po sa Kaya sabi ko, pwede bang maiparinig natin sa mga nakikinig sa atin iyong bagong pumayag siya at nagpapasalamat pa siya. Sabi ko, pwede ko rin bang ibalita na nandiyan ka ngayon sa Las Vegas? Sige, basta Matandaan ninyo, nung nag-uumpisa ang live jamming ko, gines ko sila. Yung buong grupo ng Electromaniacs, pero iba na yun yung hindi nakasama siyempre, patay na si Jose Mari Gonzalez. Ilan na lang silang original doon. Kasama nila si Lenny De Jesus, yung dating cabinet member, di ba? Tsaka si Lenny De Jesus. Ayan po mga kaibigan. Sila yung mga una kong naging guest noon. Abangan ninyo sa Biyernes po, pagkatapos ng Lapid Fire, ang ating live jamming, 11 to 12:30 midnight po yun. Ang Lapid Fire po 10 to 11. Ayan. Sa Biyernes, itatampok natin mga folk singer Tsaka siyempre, ang The Rhythm of Three. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Greco!
Belhika! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na